Mata sa Mata, The Tino Story. May mga taong nananalo at meron namang natatalo. Ito ang dahilan kung bakit ang ilan ay nakagagawa ng kasalanan na sa huli ay kanila rin palang pagsisisihan. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba talagang life is unfair? Dear Papa Dudut, maligayang araw po sa inyo at sa lahat. Ako po si Tino, 45 years old, isa akong hamak na tricycle driver lamang. Na ang tanging hiling sa buhay noon ay mabigyan ng maayos na buhay ang sarili kong pamilya. Hindi kami mayaman at sanay na po ako sa ganung buhay dahil simula pagkabata ay mahirap na po talaga kami. Siya miyembro ng pamilya ko noon at araw-araw kaming namumuhay sa isang kahig isang tukang buhay. Laging nakakapit sa patalim ang mga magulang ko noon para lamang mapakain nila kaming magkakapatid. Lahat ng klase ng paghihirap ay naranasan ko na. Kaya naman sa murang edad ay natuto na akong dumiskarte sa buhay. 10 taong gulang pa lamang ako noon ay nagbabanat na ako ng buto para lamang may makain. May punto noon na nagawa ko pang magnakaw ng pagkain at mamulot ng mga itinatapong pagkain sa basura para lamang may makain kami. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, gawa na rin ng kahirapan. Pumasok ako sa construction noong nagbinata ako at pagkatapos nito ay naging delivery truck driver din ako ng gulay at saka nagtrabaho sa isang talyer. Noong nakapagpundar ako ng motor ay pinaglagyan ko ito ng sidecar at doon ako nagsimula bilang tricycle driver. Isa sa mga bagay na maipagmamalaki ko ay ang pagiging madiskarte ko sa buhay. Marami akong kayang gawin lalo na't laking kalye ako. Ako ang palaging nilalapitan ng mga kapitbahay namin tuwing may gusto silang ipagawa o ipakumpuni. Kapalit nito ay nagbibigay sila sa akin ng maliit na halaga ng pera. Mapagkakatiwalaan ako sa lugar namin kaya kahit walang pinag-aralan, ay isa ako sa mga nirerespeto sa amin. Yon ang dahilan kung bakit mabilis kong napaibig noon ang bagong saltang dalaga sa lugar namin na si Josefa. Miss, tricycle? Ay, hindi po. Kuya, pwede pong magtanong? Pwede naman. 10 piso kada tanong. Alo, Biro lang. Ano ba tatanong mo? parang naliligaw po yata ako. Hindi po ba ito yung kalsadang to? Ito pong nakasulat sa papel? Patingin nga. Ayan po, oh. Ah, oo, dito nga to. Bakit? May sadya ka ba rito? Oh, miss, ito yung papel. Yung pinsan ko po. Susunduin daw niya ako sa terminal kaninang umaga. Kaso nasa trabaho pa raw siya kaya tinext na lang niya sa akin yung address. Hindi ko naman siya matawagan kasi lobat na ako. Oo, nasa tamang lugar ka. Sino ba yung pinsan mo? Si Dondon po. Baka kilala niyo po. Ah, si Don Don. Yung si Kyo. Oo, kilala ko siya. Nakakainuman ko yun eh. Magpinsan kayo? Opo, magkapatid yung mga nanay namin. Ah, ganun ba? Mukhang galing ka pa sa malayang lugar ah. Marami ka yatang dalang bag. Opo, galing pa po ako ng Negros. Kinuha ako dito ni Kuya Dondon kasi may nahanap siyang trabaho para sa akin dito. Ah, kaya pala. Kaso paano yan? Nasa trabaho pa yata si Don Don. Panigurado, nakasarap pa bahay nun. Kaya nga aantayin ko na lang po siya. Malapit na rin naman umuwi yun kasi patapos na raw po yung trabaho niya kanina. Nag-overtime lang siya sa trabaho kasi wala pa raw yung karelyebo niya. Kung ganun, dito ka na lang muna sa may lilim. Ano, gusto mo? Para hindi ka mainitan dyan habang nag-aantay kay Don Don. Sige po.
Teka. Tulungan na kita dyan sa mga gamit mo. Napag ko dito ha. Salamat. Walang anuman. Yan lang naman yung bahay ni Dondon eh. Kita mo yung malaking bahay na may green na gate? Opo, diyan siya nakatira? Hindi. Yung katabing bahay niyan, dyan siya nakatira. Yung may nakadikit na tarpaulin sa may tindahan. Tapos yung katabing bahay, dyan naman ako nakatira. Ah, magkapit-bahay lang pala kayo. Oo, dati ko yung kainuman eh, kaso tumigil na sa pag-inom simula nung nakapag-asawa. Teka, may asawa na si Kuya Dondon? Oo, meron na. Hindi mo ba alam? Pero dati pa yun. Naghiwalay na rin sila. Hindi rin naman kasi sila kasal. Nag-live-in lang. Ah, kaya naman pala wala siyang nakukwento sa amin. Hiwalay na pala. Wala pa silang anak? Wala. Mabuti nga kamo na hindi sila nagkaanak kasi mas lalong pahirap yun sa buhay ni Dondon kung sakali. Ano po bang nangyari? Bakit sila nagkahiwalay ng live-in niya? Malandi yung babae. Nakahanap ng mas mayamang lalaki kaya yun, sumama agad. Ay, grabe naman pala. Naya ko nga na mag-inom si Dondon nun eh. Kasi nga warak siya pero hindi na talaga siya umiinom. Yun din naman yung magandang bagay na naidulot sa kanya ng ex niya. Natigil siya sa mga bisyo niya. Mabuti naman. May napala rin naman pala siya kahit papano. Ano palang pangalan mo? Josefa po. Kayo po. Celestino. Pero tawagin mo na lang akong Tino. Nice meeting you po. Ilang taong ka na? 24. Ang bata mo pa pala. Bakit po kayo? Ilang taon na? Wala mo. 35? Hindi naman ako ganun katanda. Mukha na ba akong 35? Ay, sorry. Ilang taon na po ba kayo? 29 lang ako, pero naiintindihan ko naman. Araw-araw ba naman kasi akong pagod tsaka babad sa initan eh, kaya mukhang matanda na talaga itsura ko. Ay, hindi naman. Mukha naman kayong 27 eh. Asus, binawi mo pa yung 35. Ayos lang yun, walang kaso. Malapit na rin naman ako mag-30 eh, kaya parang ganun na rin. Teka, yan na ba si Kuya Dondon? Yung nakamotor na tumigil dun sa may tarpaulin sa tindahan? Oo, siya na nga yan. Halika na. Tulungan kita magbuhat ng mga gamit mo. Ay, sige po. Salamat. Huwag mo na ako pinupo. Pakiramdam ko tuloy, ang tanda-tanda ako na talaga eh. Sorry. Sige. Tatawagin ko na lang kayong Tino. Yan, mas maganda pa yan. Nagtatrabaho bilang kasambahay si Josefa na mula pa sa Negros Oriental. Kinuha siya sa Maynila ng pinsan niya sa pag-asang makaahon sila sa kahirapan. Lumpo ang tatay nito samantalang ang nanay naman niya ay nangangatulong din. Yun siguro ang dahilan kung bakit agad kaming nagkasundo ni Josefa dahil pareho kaming mahirap. Bilang ako ang mas nakakaalam kung paano ang buhay sa Maynila, ako ang nagturo kay Josefa kung paano makisabay sa kalakaran ng syudad. Itinuro ko sa kanya kung paano ang mag-commute at kung paano mas makatipid sa mahal na buhay sa Maynila. Dahil malayo sa pamilya ay parang ako nang naging bagong pamilya ni Josefa. Lagi siyang lumalapit sa akin kapag kailangan niya ng tulong. Tuwing day off niya ay nagpapasama siya sa akin para mamasyal at umikot sa Kamaynilaan. Paborito niyang pinupuntahan ay ang mga mall, hindi para mag-shopping kundi para mag-ikot-ikot lang. Tahimik lang na tao si Josefa pero malaki ang ambisyon nito sa buhay. Marami siyang pangarap para sa sarili at sa pamilya niya. Mga pangarap na mahirap mang abutin ay pinipilit pa rin niyang makamit. Hindi ko alam kung bakit pero nagkaroon ako ng malambot na puso para kay Josefa. Para akong tagapagtanggol at gusto ko siyang protektahan sa magulong mundo. Sa mga sumunod na taong pagsasama naming dalawa bilang magkaibigan, ay mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Niligawan ko siya at sinagot naman niya ako, Papa Dudut. Lumipas nga ang 2 taong pagsasama namin bilang magkasintahan ay nagkaroon kami ng isang anak. Josefa, magpahinga ka na muna. Ako na magbabantay kay Junjun.
Hindi, ikaw ang kailangan magpahinga kasi mamamasada ka pa bukas. Mahirap magtrabaho ng walang tulog. Gusto ko rin naman masubukan na bantayan yung anak natin ng magdamag. Ikaw na lang kasi lagi nagpupuyat eh. Jesus, akala mo naman kaya mong gawin yun. Takot ka ngang buhatin si Junjun eh. Kailangan bang buhatin? Pwede naman siguro na nasa crib lang siya, di ba? Ay naku Tino, kapag magpapalit ng diaper o kaya kapag umiiyak, kailangan mo siyang ihele. Ang liit kasi niya masyado eh. Nakakatakot, baka mabitawan ko. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko namang magpuyat para sa anak natin eh. At saka nababawi ko naman tulog ko kapag tulog na rin si baby. Ay, ganito pala maging magulang no? Nakaka-excite tsaka nakakakaba. Bakit ka naman kinakabahan? Siyempre, ang liit pa lang ng anak natin eh. Kapag umiyak siya, hindi natin alam kung may masakit ba sa kanya o kung gutom siya o kung ano man. Yun ang mahirap. Kailangan mong hulaan kung anong kailangan ng bata. Pero masasanay din tayo. Medyo nakukuha ko na rin tong style ni Junjun eh. Depende yan sa iyak niya. Paanong depende sa iyak? Kapag malakas, diretso at paulit-ulit, ibig sabihin nun gutom na siya. Kailangan mo na siyang ipagtimpla ng gatas niyan. Talaga ba? Oo, tapos kung mahina at paungol naman yung iyak, ibig sabihin inaantok na yung bata at kailangan na niyang matulog. Oh, ganun pala yun. Kapag naman nagwawala at hindi mapakali, kailangan nang magpalit ng diaper. Galing ah. Lahat yun napansin mo talaga? Siyempre, ganyan ang mga nanay. Kahit hindi pa makapagsalita ang mga bata, ramdam na nila kung anong kailangan ng anak nila. Tapos eto pa, kapag tahimik tapos biglang umiyak, ibig sabihin may masakit sa kanya. Kailangan pala, aralin ko na rin yung iba't ibang klase ng iyak ni Junjun para kung sakaling tulog ka. O di kaya may ginagawa, alam ko kung anong gagawin ko. Basta magtulungan lang tayo, kakayanin natin to. Oo naman, alam kong kakayanin natin to. Tulungan lang talaga ang kailangan dyan. Alam mo noon, natatakot ako bumuo ng pamilya. Bakit naman? Kasi tingnan mo naman, tricycle driver lang ako. Parang sa araw-araw nakita ko, di pa sasapat yun para bumuhay ng isang pamilya eh. Alam mo naman na lumaki ako sa malaki at mahirap na pamilya. Ayokong iparanas yun sa mga magiging anak natin. Ako rin naman. Ayokong maranasan ni Junjun yung paghihirap na nadanas ko nung bata pa ako. Kaya nga ang plano ko, kahit mag-ihaw-ihaw lang ako dyan sa tapat kapag kaya na para makatulong ako sa mga gastusin. Huwag mo na munang isipin yan. Magpagaling ka na muna, tsaka kailangan ka ng anak natin. Ako na lang bahalang dumiskarte para sa atin. Ano namang gagawin mo? Pwede naman ako maghanap ng sideline para may dagdag kita tayo. Lalo na ngayon, ang mahal ng gatas at diaper. Basta wag mo lang pabayaan ang sarili mo. Okay lang kumayod ng kumayod para sa anak natin. Pero kapag hindi mo na kaya, maiintindihan ko rin. Huwag mo kong alalahanin, batak na to simula pa pagkabata. Walang salitang pagod sa bokabularyo ko. Napakabuti mo talagang asawa at alam kong magiging mabuti ka ring ama para sa anak natin. Yan ang isang bagay na ipapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Lahat-lahat na makakaya ko para maging mabuting padre de pamilya para sa inyo ni Junjun. Maswerte ako na ikaw ang unang taong nakilala ko rito sa lugar natin. Mas maswerte naman ako na nagustuhan mo ang isang tulad ko. Ako nga yung maswerte kasi nakapangasawa ako ng napakagandang babae. Dati pangarap ko lang yun eh, pero ngayon, abot kamay ko na oh. Naku, sige na. Tama na ang bola. Matulog na tayo habang tulog pa si baby. Sulitin na natin ang pagiging tahimik niya kasi panigurado. Maya-maya mag-iingay na naman to. O sige, magpahinga na tayo. Good night. Good night. I love you. I love you too. Hindi kami kasal ni Josefa pero noong nabuntis siya ay nag-live-in kaming dalawa. Hindi man malaki ang tinitirhan naming bahay ay masaya naman kami dahil kahit papaano ay nakakaya naman naming tustusan ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi man ganoon kaganda ang pamumuhay namin ay nakaya naming gawing masaya ang pagsasama namin. Mas lalo pa itong nagkakulay nang dumating na ang anak namin na si Junjun Papadudut. Kahit kakarampot man ang kinikita namin ni Josefa ay ginawa namin ang lahat para maibigay sa bata.
ang mga pangangailangan niya. Walang kaso sa amin kahit butas-butas na ang damit namin o kahit wala na kaming maayos na tsinelas. Ang mahalaga noon ay ang maisuot na damit ng anak namin at mabili namin ang gatas at diaper na kailangan niya. Isa akong tricycle driver at ang asawa ko naman ay isang kasambahay. Simple lang ang pamilya namin pero kahit na ganoon ay masaya kami dahil buo kaming pamilya. Napapalibutan kami ng mga mababait at matutulungin na kaibigan at walang ibang makikita sa tahanan namin kundi ang purong pagmamahalan lamang. Sardinas, instant noodles at itlog man ang lagi naming ulam. Hindi pa rin nawawala ang pag-asa namin na balang araw ay makakamit din namin ang mga minimithi naming pangarap. Makalipas ang 2 taon ay muling nagbuntis si Josefa at noong panahong yon ay nag-decide kaming dalawa na yun ang magiging huli namin. Ayaw naming matulad ang pamilya namin sa mga pinagdaan na namin noong kabataan namin na napakarami naming magkakapatid. Naisip namin ni Josefa na 2 bata lang ang kaya naming alagaan at kapag nadagdagan pa ito, ay baka hindi na namin mabigyan pa ng maayos na buhay ang mga ito. Ayokong matulad ang mga anak ko sa akin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral at walang maayos na trabaho. Ipinangako ko noon sa mag-iina ko na gagawin ko ang lahat para maging maayos akong padre di pamilya. At paninindigan ko yon sa abot ng aking makakaya. 5 taon ang dumaan simula nang ipinanganak ni Josefa ang pangalawang anak namin ay doon nasubok ang tatag ko noong nakaranas ako, Papa Dudut, ng isang napakalaking trahedya sa aming pamilya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 7 taong gulang na noon ang panganay namin samantalang 5 taong gulang naman ang pangalawa na si Maria. Sa isang pampublikong paaralan nag-aaral ang dalawa, grade 2 si Junjun at preschool naman si Maria. Noong mga panahong yon, maliban sa pagiging tricycle driver ay pinasok ko na rin ang pagiging food delivery rider. Bagong usbong lamang noong mga panahong yon ang ganong klase ng trabaho sa Maynila. At isa ako sa mga kauna-unahang delivery rider sa lugar namin. Malaki ang naitulong ng trabahong yon sa buhay naming mag-asawa. Sa kabilang banda mula sa pangangatulong ay nakahanap naman ng trabaho si Josefa sa isang factory. Pagkatapos ng shift nito sa naturang factory ay saka naman siya nagtitinda ng street food sa gabi katulad ng balot, penoy, chicharon at mani malapit sa mga gimikan. Kapag maaga akong natatapos sa trabaho ay sinasamahan ko si Josefa sa pagtitinda hanggang sa hating gabi. Kapag nasa labas kami ay naiiwan naman ang mga anak namin sa pinsan nitong si Dondon. Para sa amin ni Josefa ay walang kaso kahit kulang kami ng tulog o pagod sa trabaho. Ang lahat ng iyon ay napapawi naman kapag nakikita naming nabubusog sa pagkain ng 2 anak namin. Nakagagalak sa pusong tingnan ng mga bata na tuwang-tuwa tuwing binibilhan namin sila ng damit at laruan na galing pang Divisoria. Ang mga bagay na yon ang nagpapasaya para sa amin bilang magulang. Ang mga ngiti nila ang mas nagbibigay sa amin ng lakas para mas lalong magsumikap. Tuwing linggo, buong pamilya kaming nagpupunta sa simbahan para makapagpasalamat sa mga araw-araw na biyayang natatanggap namin. Ang pinagpapasalamat ko noon sa Puong May Kapal ay ang pagkakaroon ko ng masaya at buong pamilya. Malayo sa pamilyang kinalakhan ko noon. Doon pa lang ay solve na ako pero sa kabila nito ay hindi ko alam na may panibagong biyaya pa pala na nais ibigay sa amin ang Panginoon, Papa Dudut. Josefa, nasaan ka?
Tino, ikaw na ba yan? Nandito ako sa kusina. Nabasa mo ba yung text ko? Oo, sabi mo wag na ako magluto ng ulam. Bakit? Itabi mo na lang yung mga lulutuin mo ngayon para bukas. May inuwi akong pagkain para sa atin. Talaga? Oo, may isang bucket ako ng fried chicken dito. Tignan mo. Amin na yung uwi mong ulam para maihanda ko na. Wow! Pero sana hindi ka na nag-abala. Ang mahal niyan, di ba? Dapat ibinili na lang natin ng ulam yung ipinambili mo dyan. Baka nga pwedeng pang 2 araw na yan kung sakali eh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman to galing sa bulsa ko eh. Wala akong ginastos dito. Talaga? Saan galing yan? Ganito kasi, may diniliver akong pagkain kanina. Tapos, birthday ata nung nag-order eh. Hindi niya alam na may pa-surprise na handa sa kanya yung mga kaibigan niya. Dahil madami namang handa, binigay na lang niya sa akin tong in-order niya. Treat na raw niya sa akin kasi birthday niya. Ay, ang bait naman. Nadamay pa tayo sa birthday niya. Oo nga, yung bait. Pagpalain sana siya ng Panginoon. Hindi ko alam na may mga ganong klaseng tao pa rin pala ngayon. Yung tipong sobra yung kabaitan. Kung ako tatanungin, hindi na ako magtataka kung bakit marami siyang mga kaibigan na sinurpresa siya para sa birthday niya. Naku, sakto to. Masarap ang ulam natin ngayon. Naaayon siya sa sasabihin ko sa'yo. May magandang balita ako sa'yo. Ha? Anong ibabalita mo? Tsaka anong kinalaman yan sa ulam natin? May natanggap akong magandang balita ngayong araw na siguradong ikakagulat mo. Magugulat ako? Talaga? Ano naman yun? Tungkol ba yan sa trabaho na gusto mong pasukan? Hindi, iba to. Huwag kang mabibigla sa sasabihin ko, ha? Pero mukhang masusundan na si Junjun at Maria. Buntis ka? Oo! Hindi nga. Buntis ka ngayon? Uy, huwag kang maingay. Nag-aaral yung 2 anak mo sa sala. Sorry. Na-excite lang ako. Totoo ba? Magkakaanak na uli tayo? Oo, nagpa-check up ako sa health center kanina. Kumpirmado nga na buntis ako. Alam ko nangako tayo sa isa't isa na hanggang 2 lang ang magiging anak natin para mabigyan natin sila ng maayos na buhay. Pero itong balitang to, sa tingin ko, blessing to mula sa Panginoon. Hindi naman niya tayo bibiyayaan ng ganito kung alam niyang hindi natin kayang alagaan, di ba? Huwag mo na problemahin yan. Tama yung sinabi mo. Biyaya yan mula sa may kapal. 2 man o 3 ang magiging anak natin. Ipinapangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para mabigyan lahat ng mga anak natin ng maayos na buhay. Kakayanin ba natin to? Oo, yakang-yaka yan. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Alam ko kung anong klase kang ama. Alam ko na gagawin mo ang lahat para sa mga anak natin. Pero sa panahon ngayon, lahat nagmamahal na eh. Kakayanin kaya nating humabol? Mahirap lang tayo, totoo yun. Yung kinikita natin sa trabaho at negosyo, sakto lang para sa pang-araw-araw. Pero kahit 3 ko pa o gawing 4 yung trabaho ko, gagawin ko. Dahil nangangako ko sa inyo na hindi ko ipaparana sa pamilya natin yung buhay na meron ako nung bata ako. Pero okay na yung 3 ha. Huli na to. Huwag na tayong magdagdag pa. Oo, huli na to. Maliban na lang kung... Wala nang maliban. Last na talaga. Ang hirap kayang mga anak. Alam mo ba kung gaano kasakit umire? Oo, promise, huli na to. Sapat na yung 5 tayo sa pamilya. Masayang-masaya na ako dun. Sakto na tong bilang natin. Mahirap magkaroon ng malaking pamilya kung hindi naman pasok yun sa estado natin ngayon. Alam natin yan pareho kasi pinagdaanan natin yan sa kanya-kanya nating pamilya. Oo, di ko nakakalimutan yun. Tawagin mo na yung mga bata sa sala para sabay-sabay na tayong kumain. Sige, mag-celebrate tayo ngayon para sa magandang balita na natanggap natin. Ay, sandali lang. Bibili lang ako ng soft drinks. Ha? Labas lang ako saglit. O sige, dalian mo. Kinabukasan ay nagpunta ang buo naming pamilya sa simbahan para magpasalamat sa panibagong biyaya na natanggap ng pamilya namin. Pagkatapos nito ay sumaglit kami sa parke para ipasyal ang mga bata. Doon ay sinulit na rin namin ni Josefa ang pagkakataon para mag-date dahil matagal na namin itong hindi nagagawa. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na yon. Dahil para bang ako ang pinakamasayang tao sa mundo ng mga oras na yon.
Masaya kong pinapanood ang mga anak kong tuwang-tuwa na nakikipaglaro sa ibang mga bata habang kausap ko ang pinakamamahal kong tao sa tabi ko. Kwek-kwek at buko juice lang ang kinakain naming dalawa ni Josefa ng mga oras na yon, pero daig pa namin ang nag-date sa mamahaling restaurant. Matapos ang family bonding namin ay dumaan kami sa palengke para mamili ng ibebenta namin para sa susunod na linggo. Plano na kasi namin ni Josefa noon na magtinda ng fishball sa pwesto namin para makadagdag sa araw-araw naming kita. Ako na lang noon ang pumasok sa palengke habang naiwan naman ang mag-ina ko sa tricycle sa labas. Habang nasa loob ako ng maingay na palengke ay biglang nagkaroon ng komosyon sa labas. Isang malakas na tunog ang narinig namin. Kasunod nito ay nagsisigawan at nagtatakbuhan ng mga tao. Akala ko noon ay may pumutok na kung anuman. Nakitakbo ko palabas ng palengke para makiosyoso at tingnan ang mga nangyari. Pagkalabas ko ay nanlumo ako sa nakita ko, Papa Dudut. Ang tricycle kung saan ay naghihintay ang asawa at mga anak ko ay parang nilukot na papel matapos itong mabangga ng isang SUV. Agad kong tinakbo ang mag-ina ko at naipit sa loob si Josefa at kahit duguan ay ang mga anak pa rin namin ang isinisigaw niya. Nakita ko si Maria na wala ng malay tabi ng nanay niya samantalang si Junjun naman ay nasa ilalim ng SUV. Nakaipit siya sa gulong nito at wala ng malay. Para akong nasa loob ng napakasamang panaginip ng mga oras na yon. Magkahalo na ang luha at uhog ko noon na nagsusumigaw ng tulong. Papa Dudut, walang nakaligtas sa mag-iina ko. Lahat po sila ay sabay-sabay na binawian ng buhay sa ospital. Tino, nag-request na ako ng tolda sa barangay para may mapwestuhan yung mga makikiramay habang nakaburol si na Josefa. Sabi ni Kap, magpapadala rin daw siya ng dagdag na upuan. Salamat, Don, sa lahat ng tulong mo. Wala na talaga akong ibang maasahan dito kundi ikaw na lang eh. Pasensya ka na kung naabala kita ha. Huwag mo isipin yan. Basta kapag may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Salamat. Kamusta ka na? Mukhang kagabi ka pa yata gising ah. Gusto mo ba ako muna ang tumaw rito para makapagpahinga ka? Ako na lang muna magbabantay. Hindi na, salamat na lang. Ikaw dapat yung magpahinga kasi ikaw yung kagagaling lang sa trabaho. Sasamahan na lang kita. Pinsan ko si Josefa. Ako lang yung pinakamalapit niyang kamag-anak dito. Kaya marapat lang na bantayan ko rin siya pati na rin mga pamangking ko. Sige, ikaw bahala. Nga pala, heto. Nagpatak-patak pala yung mga nagtatrabaho sa bangko na binabantayan ko. Nagabot sila ng kaunting abuli para sa pamilya mo. Maraming salamat ha. Pakisabi na lang sa kanila. Ano na palang balita dun sa nakapatay kina Josefa? Nahuli na ba siya ng mga pulis? Bale ang nangyari, siya mismo nagpunta sa mga pulis para isuko yung sarili niya. Nung nangyari yung aksidente, dumiretso siya sa pinakamalapit na presinto. Mabuti naman at hindi niya tinakasan yung mga kasalanan niya. Hiling ko talaga na mabulok sa kulungan yung taong yun. Walang hiya siya. Isang pamilya ang pinatay niya. Paano mabubulok wala nga siya sa kulungan ngayon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Akala ko ba siya mismo sumuko sa mga pulis? Sumuko nga siya. Nakapagpiyansa naman. Baka nga malaya na siyang namamasyal ngayon eh. Ganun na lang yun? Hindi pwede. Dapat lumaban ka, Tino. Kailangan mong kasuhan yung taong yun para managot siya sa nangyari. Kailangan mo ipaglaban ang mag-iina mo. Hindi yan ganun kadali, Don. Paano hindi madali? Nakapatay siya ng hindi lang isa kundi 4 na buhay. Madali lang kasuhan yun. Tapos sabi mo, nakainom pa yung driver ng SUV, hindi ba? Oo. Galing daw sila sa inuman. Pero walang matibay na ebidensya na magpapatunay na lasing siya habang nagmamaneho.
Nasa malinaw na pag-iisip na raw siya nung nasa likod siya ng manibela. Walang ya. Ano, ganun na lang yon? Hayaan mo na lang na walang hustisya makamit si na Josefa? Nagpunta sila rito kahapon. Kasama yung mga magulang niya. Nakiusap sila sa akin. Magulang? Nagsama pa talaga siya ng magulang? Bata yung tarantadong bumangga kay na Josefa. College student. Galing sa mayamang angkan. Pumunta sila rito para makipag-areglo. Ano? Huwag mo sabihin tinanggap mo yung bayad nila sa'yo. Ano pa bang magagawa ko? May utang pa ako sa punerarya. Hindi pa bayad yung mga kabaong. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng pera para sa libing. Wala na akong tricycle na pamasada. Ay, magkano binayad nila sa'yo? 1.2 milyon. Yun lang? Tapos ano? Malaya na yung bata habang ikaw rito nagluluksa sa pagkawala ng pamilya mo? Ganun yung hustisya dito sa atin eh. Talo ang mahirap. Kapag mayaman ka, pera lang ang katapat ng lahat. 375,000. Ha? 375,000 bawat isang buhay. Kaya 1.5 million ang ibinayad sa akin para sa areglo. Yun lang ang halaga ng buhay ng mga taong mahal ko para sa kanila. 375,000. Walang ya. Ang hirap tanggapin na may katumbas palang halaga ang buhay nating mahihirap. Sabi nga nila, ang hustisya para lang sa mayaman. Wala man tayo makukuha ang hustisya dito sa nangyari. May tiwala ako na may ganti ang tadhana. Hindi man siya mapaparusahan ng mga tao. Alam kong mundo magpaparusa sa nagawa niyang kasalanan. Magtiwala na lang tayo sa karma. Kung may mas masakit pa sa salitang masakit, yun ang mga bagay na nararamdaman ko noong sabay-sabay na nawala mula sa akin ang mga taong pinakamamahal ko. Wala man akong pera at sapat na yaman sina Josefa, Junjun, Maria. At ang bata sa sinapupunan ng asawa ko ang naging kayamanan ko sa buhay. At yun ang ninakaw lang mula sa akin sa isang iglap. Pakiramdam ko noon ay wala na akong saysay sa mundong ito. Wala na akong dahilan para magpursige sa buhay at wala nang rason para ipagpatuloy ko pa ang mga plano ko sa hinaharap dahil wala naman ang mga taong kasama kong aabot nito. Papadudot, napakarami ko pang gustong gawin kasama ang mag-iina ko. Marami pa akong gustong iparanas sa kanila. Marami pa akong nais abutin at napakarami kong gustong gawin na hindi ko na kayang gawin pa dahil mag-isa na lamang ako sa buhay. Walang oras na hindi kumikirot o bumibigat ang dibdib ko dahil sa nangyaring trahedya sa buhay ko. Napakahirap tanggapin ang katotohanan. Hindi na nila ako makakausap at lagi ako nakatulala at malalim ang iniisip. Nang mga panahong yun ay parang mababaliw na ako sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Mas mabuti nga sana kung nabaliw na lamang ako para hindi ko na maramdaman ang sakit. Mabuti na lang at hindi umalis sa tabi ko ang pinsan ni Josefa na si Dondon. Siya ang nagpumilit sa aking kumain kahit wala akong ganang kumain. Daig ko pang nakaratay noon lalo na noong mailibing na ang pamilya ko. Ang tanging ginawa ko na lamang noon para makatakas mula sa sakit na nararamdaman ko ay ang matulog hanggang isang araw, isang ideya ang pumasok sa isipan ko na muling nagbigay sa akin ng lakas para muling bumangon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tanghaling tapat noon, nagising ako dahil binisita ako ni Dondon. Isang pagkain ang iniwan niya sa akin para sa pananghalian ko. Kumakalam na ang sikmura ko noon pero hindi ko magawang kainin ang ibinigay na ulam ni Dondon. Mechado kasi yon, paboritong pagkain ng asawa ko.
Tuwing naaalala ko ang mga bagay na gustong-gustong gawin ng mag-iina ko ay mas lalo lamang bumibigat ang dibdib ko. Ang ginawa ko na lamang gamit ang motor ko ay nag-stroll ako sa gitna ng tirik na araw. Habang nasa daan, isang bagay ang naisip ko. Gusto kong malaman kung saan nakatira ang binatang pumatay sa pamilya ko. Alam ko kung saang lugar nakatira ang binatang yon dahil naibalita ang nangyaring aksidente sa mga dyaryo. Ang problema ay hindi ko alam ang eksaktong address. Nagtungo ako sa lugar nila at nagtanong-tanong kung saan ang tirahan ng binatang naka-aksidente at nakapatay ng mag-iina ko. At mabilis ko namang natunto ang bahay nila. Malaki ang bahay nila, Papa Dudut. Talagang galing ito sa mayamang pamilya. Wala na sa garahe nila ang sasakyang bumangga sa mag-iina ko. Pero hindi na yon problema para sa kanila dahil may dalawa pa naman silang sasakyang nakaparada sa may garahe nila. Habang pinagmamasdan ko ang bahay ng taong sumira sa buhay ko, mas lalo pong tumindi ang galit na nararamdaman ng puso ko. Masaya na sila ngayon dahil bayad na sila sa kasalanan nila, pero hindi ko lang talaga matanggap na pera lang pala ang kapalit ng buhay ng mag-ina ko. Umuwi ako sa bahay. Nang mga oras na yon ay nagngingit-ngit ang galit ko sa dibdib. Kung pwede lang sanang ibalik ang perang ibinayad nila sa akin para makasuhan ko sila, pero nagastos ko na yon para sa pampalibing ng mag-ina ko. Isa pa ay hindi ko kayang makipaglaban sa mga mayayaman sa korte. Kaya isang bagay lang ang tanging naisip ko na pwede kong gawin, Papa Dudut. Knock-knock! Don. Pasok ka. Salamat. Dumaan lang ako para i-update ka tungkol sa lapida. Nagawa na rin yung mga lapida. Ikakabit na lang ng mga sepulturero mamayang hapon. Ganun ba? May babayaran ba? Wala na. Ako na nagbayad ng labor nila. Nagbigay na rin ako ng pangmerienda. Oh, ano yung ginagawa mo? Nag-aasa ng kutsilyo. Magluluto ka? Mabuti naman kung ganun. May pinagkakaabalaan ka na sa wakas. Hindi tulad nitong mga nakaraang linggo na puro pagbumukmok lang ginagawa mo. Naisip ko kasi na walang mangyayari kung palagi ko na lang tinatakbuhan yung sakit na nararamdaman ko eh. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong gumawa ng paraan para mawala tong sakit sa puso ko. Mabuti yan. Alam ko yung pakiramdam na para bang tumigil ang mundo mo simula nung nawala mga minamahal mo. Pero ang katotohanan, patuloy pa rin umiikot ang mundo kahit gaano pa kalala ang trahedyang dinanas natin. Sana makabangon ka ulit, Tino. Hindi man agad-agad pero mabuti na at sinisimula mo na. Ano sa tingin mo? Matalas na ba to? Mukhang matalas na nga. Halos kumikinang na nga eh. Pwedeng-pwede ng panghiwa ng karne. Ay, ano bang lulutuin mo? Hindi ko gagamitin to panluto. May iba akong paggagamitan nito. Ha? Para saan naman? Basta, malalaman mo na lang. Okay ka lang? Bakit ganyan ka magsalita? Nakakatakot ka. Huwag kang mag-alala. Okay lang naman ako. Okay na okay ako. Okay, sige. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Papasok na ako sa trabaho. Sandali lang. May tanong ako sa'yo. Oh, ano yun? Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ng kasabihang mata sa mata, ngipin sa ngipin? Oo. Hindi ba tungkol yan sa pag-iiganti? Mata sa mata. Kung anong ginawa sa'yo, yun din ang gagawin mo sa kanila. Ngipin sa ngipin, kung ano ang nawala, yun din ang kukunin pabalik. Tama. Mata sa mata. Bakit mo natanong yan? Wala naman. Sandali lang. Anong pinaplano mo? Mata sa mata, di ba? Kung ano yung nawala, yun din ang kukunin. Plano mo ba magiganti sa taong pumatay sa mag-iina mo, Tino? Ito na lang yung nakikita kong paraan para matanggap ko yung katotohanan. Hindi mapapanatag ang puso ko hanggat hindi ko nakukuha yung tamang hustisya para sa mag-iina ko. Teka, huwag kang magpadalos-dalos. Wala sa mga kamay natin ang hustisya, Tino.
Kung ano man yung pinaplano mo, pag-isipan mo muna yung mabuti. Nakapagdesisyon na ako. Gagawin ko to para sa pamilya ko. Sigurado ka ba magugustuhan ng pamilya mo tong gagawin mo? Gugustuhin ba ni Josefa na ipagiganti mo sila? Sa tingin ko, hindi. Kesa makamit ang hustisya, mas gugustuhin ni Josefa na lumayo ka sa panganib. Tino, huwag mo gawin to sa sarili mo. Ninakawan ako ng pamilya, Dondon. Hindi pwedeng nakaupo na lang ako rito habang yung pumatay sa mag-iina ko malaya pang nakakalakad sa mundong to. Hayaan mong karma na lang ang gumanti para sa'yo. Parang awa mo na. Para sa ngalan ng pamilya mo, huwag mong gawin to. Ano na lang sasabihin ng mga anak mo kapag pinapanood ka nila sa langit? Wala na silang sasabihin, Dondon. Bakit? Kasi yung mga anak ko patay na. Patay na sila. Wala na akong mga anak. Wala na akong asawa. Wala na akong pamilya. Ano ginawa ko para mabigyan ng ganitong klaseng parusa? Naging mabuting tao naman ako Bakit ganito yung nangyari sa buhay ko? Sirang-sira na ako, Dondon. Lugbok na ako. Hindi ko na kaya. Kung gagawin mo yung pinaplano mo, ano na lang ipinagkaiba nyo nung taong pumatay kina Josefa? Gusto mong ipasa yung sakit na nararamdaman mo sa ibang tao? Paano yung mga taong nagmamahal sa kanya? Paano ako? Naisip ba niya ako nung binangga niya yung pamilya ko? Aksidente yung nangyari. Walang may gusto dun. At sigurado akong pinagsisiyan na rin ng taong yun yung nangyari. Hindi lang ikaw yung nasaktan sa pagkawala nila, Josefa. Kami rin. Lahat tayo nasasaktan. At mahirap tanggapin ang katotohanan pero kailangan. Kaya pakiusap. Pag-isipan mo itong gagawin mo. Pakiusap, Tino. Wala nang ibang nasa isip ko noon kundi ang maghiganti. Sobra nang binalot ng galit ang puso ko at punong-puno ng kasakiman ang puso ko noon at naniniwala ako na sakalang mawawala ang sakit na nararamdaman ng puso ko kapag nakabawi na ako sa taong gumawa nito sa akin. Wala na akong pakialam kahit makulong pa ako o mamatay dahil sa gagawin ko dahil wala rin naman na akong uuwi ang pamilya. Sa mga sumunod na araw ay nabaling ang atensyon ko sa binatang nakabangga sa mag-iina ko. Minanmanan ko siya bawat galaw, bawat lugar na pinupuntahan nito. Kung sino ang palagi nitong nakakasama at kung kailan siya mapag-isa lang. Habang pinapanood ko ang pagbabalik nito sa normal nitong buhay na parabang wala siyang kinitil na buhay. Mas lalong lumaki ang galit ko sa kanya. Napapatanong ako sa sarili ko kung papaano siya nakakangiti at nakakatawa. Nakakakain ng mga bagay na gusto niyang kainin at nakapapasyal habang ang mag-iina ko ay tahimik nang nakahimlay sa ilalim ng lupa. Ramdam ko ang pagiging unfair ng mundo, Papa Dudut. Matapos ang ilang linggong pagmamanman, ay sinagawa ko na ang plano ko sa binata. Inabangan ko siya sa parking lot ng kanilang eskwelahan. Ilang oras ako naghintay at nagtago sa parking lot na yon. Di kalayuan mula sa sasakyan nito ay nasakto namang ginabi siya sa eskwelahan nila. Kaya wala nang katao-tao noon sa nasabing parking lot. Noong makita ko siya, napapalapit na sa kanyang sasakyan, bitbit ang mga gamit nito, ay nilabas ko na ang hawak kong patalim mula sa bag ko. Naglakad ako papalapit sa kanya pero natigilan ako sa kinakatayuan ko nang bigla na lamang itong huminto sa tapat ng kanyang sasakyan. Ibinaba nito sa sahig ang suot nitong bag at mga libro. Nakayuko lamang siya habang nakasandal ang ulo nito sa bintana ng kanyang sasakyan. Maya-maya ay napaupo ang binata at nagsimula itong humagulhol na parang bata. Doon mismo ay nakaramdam ako ng awa sa kanya. Para bang ang matigas kong puso ay naging malambot. Napagtanto ko na bata lamang siya. Isang bata nakagawa ng kasalanang hindi niya ginusto. Nang mga oras na yon ay binalik ko na lamang ang patalim sa bag ko. Saka ako nagsimulang maglakad papalayo, Papa Dudut.
Tino, Oh, Dondon. kanina pa kita inaantay. Sorry, pumasok na ako sa loob ng bahay mo. Hindi naman kasi nakalak yung pinto. Ba't nandito ka? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala, off ko ngayong araw. Hihiram sana ako ng tools mo. Inaayos ko kasi yung motor ko. Pero kanina pa ako katok ng katok dito, walang sumasagot. Kaninang hapon pa ako rito. Nung gumabi na, nagsimula na akong kabahan. Naalala ko yung napag-usapan natin nung tungkol sa paghihiganti mo. Akala ko... Nasa likod yung tools ko. Sandali, kukunin ko. Tino, bakit may dala kang kutsilyo sa labas? Wala to. May ginawa ka bang masama? Saan ka galing? May pinuntahan lang ako. Huwag mo nang alamin kung saan. Kinakabahan ako sa iyo eh. Parang awa mo na, Tino. Sabi mo sa akin na wala kang ginawa na ikasisira ng buhay mo. Wala. Nagpahangin lang ako sa labas. Na may dalang kutsilyo? Para saan? Ba't kailangan mo magdala ng kutsilyo? Ay, oo na, sige na, aamin na ako. Para sa isang tao tong kutsilyong daladala ko. Para to sa taong pumatay sa pamilya ko. Tino. Minanmanan ko siya ng ilang linggo. Inaral ko lahat ng galaw niya para maisagawa ko yung plano ko. Gusto ko siyang patayin. Gusto kong tapusin ang buhay niya, Dondon. Hindi ko matanggap na masaya siya sa buhay niya ngayon. Samantalang ako, patuloy na naghihirap dahil sa pagkawala ng mag-iina ko. Gusto ko siyang managot sa ginawa niya. Gusto ko ng hustisya. Pero hindi ganong klaseng hustisya ang kailangan mo. Hindi mo kailangan pumatay ng tao para lang makabawi sa nangyari sa pamilya mo. Tino naman. Huwag kang mag-alala. Wala akong ginawang masama sa kanya. Kahit tingnan mo pa tong kutsilyong inuwi ko. Wala tong bahid ng dugo. Kung ano man yung iniisip mo, hindi yun nangyari. Wala kang masamang ginawa habang nasa labas ka. Hindi ko tinuloy yung plano ko. Biglang nagbago yung isip ko nung nakita ko yung bata ng malapitan. Bakit nagbago yung isip mo? Hindi ko kaya. Kahit gaano kalaki yung galit na nararamdaman ko, hindi ko kayang pumatay ng tao. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi sadya yung nangyari. Alam ko rin na mabait kang tao at hindi mo magagawang kumitil ng buhay. Hindi ka ganong klaseng tao, Tino. Kaya ka nga minahal ni Josefa eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang sakit pa rin eh. Paano ko ba maaalis tong pakiramdam na to sa dibdib ko? Pagod na ako. Pagod na ako umiyak. Pagod na ako. Wala tayo ibang magagawa kundi damahin lang yung sakit. Walang gamot dyan eh. Antayin mo na panahon na magpagaling sa sugat dyan sa puso mo. Mamamanid lang yan hanggang sa dumating ang araw na masasanay ka na rin sa sakit. Alam mo, naisip ko, sana nadamay na lang ako sa aksidente. Sana kasama na lang ako sa mga namatay para hindi ako yung naiwang nagluluksa rito. Huwag mo sabihin yan. May rason kung bakit ikaw yung naiwan. May dahilan kung bakit ikaw yung natitirang nabuhay. Ano yung dahilan? Bakit ako? Bakit ako lang? Hindi ko alam masagot pero kung akong tatanungin mo, sa tingin ko, nabuhay ka para ipagpatuloy yung naiwang alaala ng pamilya mo. Nabuhay ka kasi kailangan mo ipagpatuloy kung ano man yung mga pangarap na nasimulan nyo bilang pamilya. Tuparin mo ang mga bagay na yun. Alang-ala sa kanila. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yun. Hindi ko nga alam kung paano ako magpapatuloy eh. Alam mo, mas maganda siguro kung magpakalayo-layo ka muna. Saan naman ako pupunta? Dito na ako lumaki. Nandito ang pamilya ko. Hindi ba nabanggit mo na may probinsyang nanay mo? Doon ka magpunta. Doon ka magsimula ng panibagong buhay. Doon ka magsimula ulit. At kapag handa ka na, kapag tanggap mo na ang lahat, bumalik ka rito para ipagpatuloy kung ano man ang iiwan mo rito. Pag-iisipan ko. Papadudot, pinakinggan ko ang mga sinabi sa akin ni Dondon. Hindi paghihiganti ang solusyon sa sakit na nararamdaman ko. Nagpakalayo-layo ako, Papadudot, at umuwi ako sa probinsya ng nanay ko. Doon ay pilit kong kinalimutan ang malagim na trahedya na nangyari sa pamilya ko. Masakit na magsisimula ulit ako ng panibagong buhay na wala na mga taong inaasahan kong makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Pero wala akong ibang choice kundi ang magpatuloy sa buhay
sa ngalan na rin nila Josefa, Junjun at Maria. At ang baby namin na hindi na naipanganak pa. Wala na akong balita sa binatang nakaaksidente sa pamilya ko. Kung saan man hahantong ang buhay nito, ang Diyos na po ang bahala sa kanya. Hinihiling ko na lang na sana ay may natutunan siya sa nangyari para sa ganon ay hindi masayang ang buhay na nawala ng dahil sa kanya. Papa Dudut, hindi na po ako nakapag-asawa pang muli. Ang sabi sa akin ng pamilya at mga kaibigan ko, subukan ko raw ulit na buksan ang puso ko dahil bata pa naman ako. Pero hindi ko pa kayang gawin yon sa ngayon kahit na 7 taon na ang nakakalipas. Nagigilty kasi ako sa isipin na kapag nag-asawa ulit ako, ay para bang pinapalitan ko na ang pamilya ko. Hindi ko po alam. Siguro kung may nilaan sa akin ng Panginoon ay tatanggapin ko po yun ng buo. Sa ngayon ay nananatili pa rin ako sa probinsya kasama ang bagong buhay na binubuo ko. Hindi po ako nakakabalik pa sa Maynila at wala na akong planong bumalik doon dahil ipinapaalala lamang nito sa akin ang mga matatamis at mapapait na alaala ng nakaraan ko. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, masalimuot pero patuloy pa rin na lumalaban sa buhay. Muling maligayang araw po sa inyong lahat, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tino. Walang perpektong relasyon, ngunit hindi tama na tayo ang magiging dahilan upang tuluyang masirang pagsasamang ating iniingatan. Minsan kapag kinukulong ang isang ibon ay mas lalo lang niyang gustong lumaya at kumawala. Ikaw kabarangay, maluwag ka ba sa iyong partner? Dear Papa Dudut, habang may buhay, may pag-asa. Yan ang lumang kasabihan na tinanim ko sa aking isipan simula pa lamang noong kabataan ko. Pero habang may buhay ay meron ding pagsubok. At yon ang mga karanasan na gusto kong ibahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sobrang hilig ko talagang makinig ng radyo hanggang isang araw ay napakinggan ko ang programa ninyo. Simula noon ay naging libangan ko na ito habang tumatao sa negosyo kong tindahan ng mga pruta sa lugar namin sa Pasig. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking istorya, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Reggie. 45 years old at tubong Bagong Ilog sa Pasig City. Babae po ako, pangalang lalaki lang. Meron akong 3 anak sa kinakasama ko noon na pangalanan na lang nating Arnel. Bale, 3 taong kaming magkasintahan bago kami nagpakasal taong 2001. Sakto kakatapos ko lang din noon sa kolehiyo. Magsisimula ang lahat 1 buwan mula nang maikasal kami, Papa Dudut. Oh, mahal. Bakit nakabihis ka naman yata ng formal dyan? May lakad ba tayo na hindi ko alam? Para makapagbihis na rin ako. Nako, mahal, wala naman tayong lakad. Saka ako lang ang aalis. Ha? Saan ka pupunta? May job interview kasi ako. Tagal na nun nakaschedule eh. Kinakabahan nga ako pero naniniwala ako na makakaya ko naman lusutan yun. Ano? Teka, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yung tukol sa bagay na to? Pasensya ka na kasi nawala na rin sa isip ko. Paano nawala sa isip mo? Pwede ba yun? Oo naman. Maniwala sa'yo. Sinadya mo talaga na hindi sabihin sa akin eh. Bakit ko naman gagawin yun? Ewan ko sa'yo. Basta, hindi ka pupunta dyan sa interview mo na yan, sinasabi ko sa'yo. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Nakabihis na ako oh. Kaya nga magpalit ka na ng damit mo, mahal. Huwag ka na umalis. Hindi mo na kailangan pumunta sa interview o magtrabaho pa kasi kayang-kaya na kitang buhayin. Seryoso ba yan?
Alin? Yung sinabi ko na kaya na kitang buhayin? Oo, pati yung ayaw mo akong pagtrabahuhin. Hindi kasi yan yung unang beses na sinabi mo yun sa akin eh. Sinabi mo na rin sa akin yan nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo. Buti naman natatandaan mo pa. Kasi seryoso ako nung sinabi ko yon. Ayaw kita magtrabaho. Gusto ko na ako nalang gagawa nun kasi ako ang padre de pamilya. Sana maintindihan mo na wala naman akong masamang intensyon dahil lang pinagbabawalan kita, mahal. Naiintindihan ko naman, pero hindi ko pa rin mapigilang malungkot. Bakit ka naman nalulungkot? Kasi alam mo naman na pangarap kong makapagtrabaho, di ba? At kahit na may trabaho ka na at kaya mo naman akong buhayin, gusto ko pa rin sanang subukan at samantalahin yung pagkakataon na wala pa tayong anak. Alam ko, pero di ba ang mga babae ay dapat nasa bahay lang at ang mga lalaki ay naghahanap buhay? Paano na lang kung magkaanak na tayo? Paano mo maalagaan yung baby natin kung pumapasok ka sa trabaho? Kita mo na, hindi ka nakasagot kasi alam mong tama ako. Marami sa mga mag-asawa nagkakahiwalay kasi madalas di sila magkasundo dahil yung asawang babae mas abala pa sa trabaho niya kaysa asikasuhin ng pamilya at mga anak nila. Karamihan din sa mga anak napapabayaan lang. Paanong di mangyayari yun kung hindi naman nasusubaybayan ng isang ina ang paglaki ng mga anak nila, di ba? Ayoko mangyari yun sa pamilya natin. Kaya please lang, huwag ka nang pumunta dyan sa interview mo. Nanghihinayang lang talaga ako. Matagal ko rin kasi hinintay ito eh. Sigurado na ilang araw ko rin tong iisipin at kahit sa pagtulog ko maaalala ko pa rin to. Basta isipin mo na lang na mas pinili mo yung pamilya natin kaysa sa pangarap mo. Makakalimutan mo rin yung tungkol sa bagay na yan pag tumagal-tagal. Tsaka baka panahon na para palitan mo yung pangarap. Paano ko naman gagawin yun? Itatak mo sa isip mo na dapat mas mahalaga na sa'yo yung pamilya natin at wala nang iba. Ako, ikaw, at ang magiging mga anak natin. Dapat pamili lang natin ang prioridad mo, mahal. Hindi ibang tao, hindi kaibigan mo, o kahit na anong trabaho pa yan. Ako yung lalaki sa pamilya. Ako yung padre de pamilya, kaya ako na rin ang bahala sa lahat. Dito ka na lang sa bahay at maging mabuting asawa sa akin. Papadudod distrikto ang asawa kong si Arnel at kung ano ang sinabi niya ay yon ang masusunod. At isa na nga doon ay ang pagbabawal niya sa aking magtrabaho kahit na gusto ko sanang makatulong sa kanya at habang wala pa naman kaming anak. Pareho naman kaming college graduate at ang laki ng panghihinayang ko sa aking kurso dahil hindi ko man lang nagamit. Pero dahil nga ayaw ng asawa ko na magtrabaho ako ay nagpasakop na lamang ako sa kanya. Ang ibig sabihin ay sinusunod ko siya, papadudot. Lumipas sa mga buwan at na-promote si Arnel bilang manager ng isang kilalang fast food chain na matagal na niyang pinagtatrabahuhan simula pa lamang nag-aaral kami. Marketing management kasi ang tinapos niya at masaya naman siya sa usad ng kanyang karera ng mga panahong yon. Samantalang ako naman ay naging abala sa pagiging housewife. Masaya naman ako sa ginagawa ko dahil naaasikaso ko ng mabuti ang munti naming pamilya ni Arnel. Pero nandun pa rin ang lungkot at panghihinayang sa ibang bagay na pwede ko pa sanang magawa, lalo na yung may kinalaman sa inaral ko. Kung hindi nyo kasi na itatanong ay graduate ako ng accountancy. Noong sumunod pang buwan ay nabuntis na nga ako at naging maselan yon kaya pansamantala kong nakalimutan ang aking lungkot tungkol sa mga bagay na hindi ko na magagawa dahil magiging nanay na ako. Sa halip ay nag-focus ako sa aking pagbubuntis hanggang sa matagumpay kong naisilang ang panganay naming anak ni Arnel. Sa awa naman ng Diyos ay malusog naman ang baby girl namin. Makalipas nga ang 3 buwan matapos kong manganak ay may binalita ang mister ko sa akin, Papa Dudut. Mahal, gising ka na. Luto na yung almusal natin. Pwede bang matulog muna ako kahit 5 minuto pa? Pwede naman, pero kakain ka pa. Sayang naman yung niluto ko, mga paborito mo pa naman yun. Talaga? Sige, babangon na ako.
Ah, Pagkatapos mong mag-inat, pumunta ka na dun sa mesa para makakain ka na. Dito muna ako sa kwarto kasi may mga tupiin pa akong damit na hindi ko nagawa kahapon. Gawa ng nag-alaga ako kay baby. sandali. Bakit? Bakit malungkot ka, mahal? May nangyari ba? Ha? Kilala kita. Alam ko na may nangyari base sa reaksyon ng mukha at boses mo. Tsaka kanino ko pa napapansin na salubong yung kilay mo. Kaya sabihin mo na sa akin kung may problema ba. Sige, pero umusog ka muna kasi uupo ako sa kama. Tabihan kita para magkausap tayo. Buti pa nga. Umupo ka na rito sa tabi ko. Ano ba kasing nangyari? Hindi kasi ako mapakali, mahal. Saan? Bakit? Kasi 1 linggo na akong hindi dinadatnan. Tapos naisipan kong mag-PT kasi malakas yung hinala ako na buntis ako. Oh, tapos? Nagpiti ka nga? Oo, Anong resulta? positive. Buntis ulit ako, mahal. Yahoo! Ang galing naman! Nakadalawang anak agad tayo! Pwede bang huminahon ka lang? Baka magising yung baby natin. Sige ka, ikaw magpapatahan sa kanya pag umiyak siya. Ay, oo nga pala. Pasensya na kasi na-excite lang talaga ako. Hindi ko napigilan. Buti ka pa, masaya. Ako kasi hindi. Ha? Bakit naman? Biyaya kaya yung mga bata? Andun na tayo sa biyaya nga yung mga bata. Pero kasi 3 buwan pa lang yung panganay natin. Tapos magkaka-baby ulit tayo. Pag pinanganak ko yung pangalawa natin, siguradong hindi na ako magkakanda-ugaga sa pag-aalaga sa kanilang dalawa. Diyan pa nga lang sa panganay natin, hindi ko na magawang maligo o makapagsuklay ng buhok man lang kung wala ka rito para buhatin yung baby natin. Ngayon pa lang, nakikita ko na mahihirapan ako ng husto. Alam nga namang hindi mo ituloy yung pagbubuntis mo nang dahil lang sa bagay na yon. Gusto mo ba na ipalaglag natin yung baby natin? Kilabutan ka nga sa sinasabi mong yan. Bakit ko naman gugustuhin ipalaglag yung anak natin? Hindi ko naman sinabing gusto mo. Pero nagrereklamo ka na mahihirapan kapag naging dalawa na yung baby natin. Kaya yan lang yung nakikita kong solusyon para di ka na mahirapan. Kabaliwan pa rin yun kasi anak natin yung pinag-uusapan natin dito. Gusto mo bang usigin ako ng konsensya ko habang buhay? Siyempre hindi. Pasensya ka na kung nasabi ko yon. Medyo magulo na rin kasi isip ko. Hindi ko na alam yung gagawin. Baka kasalanan ko rin naman kasi lumalabas na nagrereklamo ko. Mga anak naman natin yung inaalagaan ko. Hayaan mo na. Wala ka naman masamang ginawa kaya wag mo nang sisihin yung sarili mo. Hindi ko lang din mapigilang matakot kasi ligtas ba sa akin na magbuntis kahit halos kapapanganak ko pa lang? Ligtas naman siguro pero hayaan mo. Dahil magpapaalaga naman tayo sa doktor. Hindi kita pababayaan ngayong daladala mo dyan sa sinapupunan mo yung pangalawa nating anak. Salamat, mahal. Walang anuman. At salamat din kasi sobra mo akong pinasaya ngayon na unti-unti nang lumalaki ang ating pamilya. Papa Dudut, may nangyari sa amin ni Reggie makalipas lamang ang 3 buwan matapos kong ipanganak ang panganay namin. Bumalik na rin kasi sa normal ang menstruation ko pagkalipas ng 2 buwan dahil hindi naman ako breastfeeding. Nung una ay ayaw ko pang magpagalaw kasi pakiramdam ko ay hindi pa ako nakakaraos mula sa panganganak pero nagtatampo at sa katagalan ay nagagalit na sa akin ang asawa ko. At dahil uso noon ang mga lalaki naghahanap ng ibang babae kapag hindi napagbibigyan, ay natakot ako ng husto. Kaya naman tinis ko na lamang ang sakit sa aking katawan na nararamdaman ko ng mga panahong yon para mapagbigyan ko lamang ang gusto ng asawa ko. Pero hindi ko akalain na mabubuntis niya agad ako. Aaminin ko na gumuho ang mundo ko nang nalaman ko na magkaka-baby ulit kami ni Arnel dahil nga maliit pa ang panganay namin. At mas lalo kong naisip na imposible na akong makapagtrabaho nito kasi matatali ako sa pag-aalaga sa mga anak namin. Akala ko noong una ay sweet yung hindi ka gustong pagtrabahuhin ang asawa mo. Lagi kasi yung sinasabi sa akin ni Arnel kahit na noong hindi pa kami kinakasal. Pero habang tumatagal ay lumiit ng lumiit ang mundo ko na umiikot lang sa 4 na sulok ng bahay namin at pakiramdam ko ay nasasakal na ako sa aming relasyon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot, inopen up ko kay Arnel na nangangarap pa rin akong makapagtrabaho para magamit ko naman ang pinag-aralan ko. Pero nagalit lamang siya sa akin at sinabi niyang makontento na lamang ako sa pagiging nanay sa mga anak namin at asawa sa kanya. Masama ang loob ko pero nag-focus na lamang ako sa panganay namin at sa pagbubuntis ko sa pangalawa naming anak. Hindi nagtagal ay nakaya ko namang pagsabayin ang pagdadalang tao habang nag-aalaga ng bata. At dumating yung araw na matagumpay ko ulit na naisilang ang anak namin. Kaso, makalipas lamang ang 5 buwan pagkatapos kong mga anak ay nabuntis na naman ako ni Arnel. Mas lalo kong naisip na nilalayo ako ng asawa ko na matupad ang kagustuhan kong magtrabaho kapag malaki na ang mga anak namin. Kaya nga nagpatong-patong na lamang ang mga sama ng loob ko sa kanya. Pero ayoko naman yung dibdibin masyado dahil kailangan pa ako ng mga bata at nang ipinagbubuntis ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sino yung kausap mo kanina? Ha? May kausap ba ako? Oo, meron. Ikaw na rin sumagot sa tanong mo. Pero hindi ko siya kilala. Kaya tinatanong ko kung sino siya at kung bakit kailangan mo siyang kausapin. Hindi mo ako kailangang sigawan. Naririnig kita, Arnel. Magkaharap lang tayo, oh. Kumalma ka nga dyan. Kakalma ako kung sasagutin mo na yung tanong ko. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero mabait naman siya kaya kinausap ko. At kaya pala todo ngiti ka rin dyan, no? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi pa ba halata? Nagseselos ako. Bakit mo naman pagseselosan yung tao? Wala naman siyang ginagawa. Nagkwentuhan lang kami sandali kasi tinanong ko siya kung bago lang ba siya sa kinukuhanan natin ng tubig. Sa ngayon ko lang din siya nakita kaya kinausap ko. Bakit kasi kailangan mo pa siyang tanungin? Hindi ka na lang manahimik dyan at pabayaan mo yung tao na magtrabaho. Masyado kang pabida at madaldal. Sobra ka naman magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo para lang sa kaalaman mo. Teka, bakit nakabihis ka? Saan ka pupunta? Makikipagkita ako sa kaibigan ko. Nagsabi ako sa'yo kagabi tapos tumango ka na lang nun dahil inaantok ka pa. Inaantok na pala ako eh. Malamang hindi ko yun narinig ng maayos. Anong ibig mong sabihin ngayon? Tinatanong pa ba yan? Hindi ka aalis. Arnel naman! Kahit na ano pang sabihin mo, dito ka lang sa bahay natin. Napakainit sa labas tapos kakaladkirin mo mga anak mo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Baka mapabayaan mo lang sila. Magta-tricycle naman kami Saka sa mall naman kami pupunta ng mga kaibigan ko para hindi mainit. Kahit nasa simbahan pa kayo pumunta, wala akong pakialam. Dapat kung anong gusto ko, yun ang masunod. Hindi ka aalis. Hindi mo isasama ang mga anak ko. Dito lang kayo sa bahay natin. Ano ba kasing masama sa paglabas ko, ha? Gusto ko lang naman maiba yung paligid ko kasi nagsasawa na ako rito sa bahay natin. Hindi mo ba yun naiintindihan? Laging ikaw na lang yung nakakalabas sa ating dalawa. Paano naman ako? Malamang kailangan ko lumabas para pumasok sa trabaho ko. Hindi lang yun. Umaalis ka rin para makipagkita sa mga kaibigan mo pag day off mo. Tapos ako, hindi ko pwedeng gawin yun? Sobra naman yata yun, Arnel. Hindi na tama yun. Yung hindi tama ay ang itsura mo. Ano namang mali sa itsura ko? Posturang-postura ka eh. Kung sa mall lang naman kayo pupunta ng mga kaibigan mo, bakit kailangan mo pang mag-ayos ng gusto? Siguro may lalaki kang pinagagandahan, no? Wala akong pinagagandahang lalaki at wala na ba akong karapatan na mag-ayos ng sarili lalo lalabas ako? Hindi mo na kailangan magpaganda dahil may asawa at anak ka na. Hindi ko naman nakakalimutan yun Hindi naman pala eh. Pero kung umasta ka dyan, mukhang nakakalimutan mo ng pamilyado ka. Baka akala mo na wala na sa isip yung delivery boy ng tubig na kinausap mo kanina. Ewan ko sa'yo. Para ka namang tanga Paulit-ulit tayo. Kung ano-anong iniisip mo wala namang katotohanan yung mga binibintang mo sa akin. Bakit ko naman gagawin yun mahal kita, saka yung mga anak natin? Sige nga. Hindi ko alam. Kaya nga para di na ako magkaganito, sundin mo na lang ako. Di ba, masunurin ka namang asawa? Patunayan mo sa akin na marunong ka sumunod sa mga gusto kong mangyari para hindi na tayo mag-away pa. Papadudot, gusto ko lang naman sanang aliwin ang sarili ko sa pamamagitan ng paglabas para makipagkwentuhan o kumain kasama ang mga kaibigan at dati kong kaklase.
Isasama ko naman ang mga anak namin kaya hindi totoo ang ibinibintang ni Arnel na mapapabayaan ko ang mga bata. Isang bagay pa ay hindi ako natuwa sa pagsiselos niya sa delivery boy ng tubig sa bahay namin dahil walang katotohanan ang mga paratang niya. Ni sa hinagap ay hindi ko naisipang magtaksil sa kanya kahit na sumusobra na siya. Kaya nga hiyang-hiya ako doon sa delivery boy na inaway niya noong sumunod na araw. Hindi natuloy yun bumalik sa bahay para mag-deliver. Bali iba na ang nagdadala ng tubig sa bahay namin pero bantay sarado pa rin si Arnel. Ewan, siloso na wala sa lugar ang asawa ko. Kaya lihim akong naiinis sa kanya at pakiramdam ko. Lalo akong nasasakal sa presensya niya. Pero hindi naman palaging ganon ang imahe ni Arnel. Kasi sa totoo lang ay may sweet side din naman siya. Bagay na nagustuhan ko sa kanya noong nililigawan pa lamang niya ako, Papa Dudut. Hanggang ngayon ba may tampo ka pa rin sa akin, mahal? Paano ko sabihin kung oo, magagalit ka ba sa akin? Hindi, pero malulungkot ako. Bakit naman? Kasi iisipin ko na hindi mo naiintindihan na pinoprotektahan lang kita laban sa mga manyak sa labas ng bahay natin. Kaya madalas kitang pagbawalan na umalis. Hindi na kasi natin sigurado yung panahon. Baka mamaya may mangyari sa inyo ng mga anak natin pag lumabas kayo ng bahay. Arnel naman, hindi naman ako siguro ganun katanga para hindi isipin yung kaligtasan namin ng mga anak natin sakaling lumabas ako, di ba? Prioridad ko pa rin naman yun. Hindi ko ipapahamak ang sarili ko pati na yung mga bata. Tungkol naman dun sa mga sinasabi mong manyak, sa itsura kong to na mukha ng losyang dahil sa pag-aalaga ng 2 bata at buntis pa sa pangatlo natin, pag-iinteresan pa ba nila? Baka nga makita pa lang nila ako, tumakbo na sila palayo sa akin kasi napagkamalan nila akong aswang. Di bali ng ganun. At least panatag akong walang mananamantala sa'yo. Anong tibali ng ganun? Na mukha akong losyang sa kaaswang? Bakit ba kasi ganyan ang tingin mo sa sarili mo? Ay hindi ba? Nagtanong ka pa talaga, sa yun yung nakikita ko sa tuwing humaharap ako sa salamin. Mukhang losyang, puyat at laging pagod. Tapos nagsisimula na ulit umitim yung mga singit at batok ko gawa nitong pagbubuntis ko. Lumaki na rin tong ilong ko. Tingnan mo, naglalagas na rin yung buhok ko. Ang pangit-pangit ko na, Arnel. Tapos ayaw mo pa ako nakikitang nag-aayos ng sarili. Pasensya ka na. Talagang pasensya lang ang masasabi. Ano bang gusto mong gawin ko? Ewan ko sa'yo, isipin mo. Pati ba naman yung mga bagay na yan, ako pa yung mag-iisip? May sarili ka namang utak dyan, kainis ka. O sige, gusto mong lumabas, di ba? Oo. Sige, lalabas tayo. Ha? Talaga? Oo, naisip ko na tama ka. Masyado naman kita pinagbabawalan. Hindi ka naman preso sa pamamahay natin. Ayoko na yun yung isipin mo dahil lang ayaw kitang lumabas. Kaya naisip ko na sasamahan na lang kita para makasigurado ako na magiging ligtas kayo ng mga anak natin. Saan naman tayo pupunta? Saan mo ba gusto? Kahit saan, magsabi ka lang. Mag-date tayo katulad ng dati. Pero kasama na nga lang natin mga anak natin. Wala namang problema sa akin yun. Lalo, wala naman tayong mapag-iiwanan sa mga anak natin. Sige, ganun na lang. Mag-isip ka ng lugar na gustong-gusto mong puntahan. Tapos sa day off ko, lalabas tayo. Talaga? Totoo ba yan? Oo, totoo yan. Tsaka paraan ng pakikipagbati ko rin to sa'yo. Naku, wala na yun. Basta matuloy lang yung paglabas natin ng mga bata. Alam mo kasi, sabik na akong mamasyal. Matagal na rin simula nung huling beses na nangyari yun, kaya medyo naaaburido na ako rito sa pamamahay natin. Kaya nga paghandaan mo yan. Lalo na sa kung anong susuotin ng mga anak natin. Gusto ko maging presentable, pero presko yung magiging damit nila. Kasi mainit dito sa atin. Alam ko naman yun. Hayaan mo at hahanapan ko sila ng maayos na damit. Salamat, mahal. Salamat din, mahal. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Excited na ako mag-day off ka para makalabas na tayong pamilya. Ako rin, sobrang excited na. Kaya sana, huwag ka na magtampo sa akin, ha? Bati na tayo. Hindi na ako nagtatampo at oo, bati na tayo. Papa Dudut, noon na lang ulit ako na ilabas ni Arnel simula nang nanganak ako sa pangalawa namin.
Para akong ibong nakalaya sa hawla ng mga panahong yon, kaya naman sobrang saya ko. Sinulit ko na ang pamamasyal namin dahil alam kong baka matagal ulit yon mangyari. Habang nasa labas kami ay biglang bumalik sa akin ang nakaraan. Yun bang bago pa lamang kami magkasintahan ni Arnel dahil madalas na niya talaga akong nilalabas noon para mamasyal at mag-date. Gaya ng sinabi ko ay may sweet side rin si Mr. ko. Likas siyang maalaga at malambing. Kaya nga nagustuhan ko siya ng husto kasi pakaramdam ko ay nasa kanya na ang lahat ng katangiang hanap ko sa isang lalaki. May pangarap din siya sa buhay at lagi niyang sinasabi na hindi niya ako pababayaan. Lalo na pag may sarili na kaming pamilya. Kaya nang dahil sa date naming yon, Papa Dudut ay naramdaman ko ulit na maging malaya at maging masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mali siguro talaga na umasa ako na magbabago pa si Arnel, lalo na sa pagiging seloso niya. Dahil pagkatapos ng date namin yon ay tumindi ang pagsiselos na nararamdaman niya. Hindi niya makalimutan yung mga nakasalubong naming tao na napatingin sa akin ng panahong yon. May sinabi pa siya sa akin na ginusto ko raw na habulin ang tingin ng mga kalalakihan dahil sa pananamit ko. Ako na lamang ang naaburido kasi siya lang naman ang nakapansin ng mga bagay na sinasabi niya sa akin. Wala akong ginagawang masama, formal ang pananamit ko pero hindi ko nakasalanan kung may tumingin man sa akin. Hindi ko na yon kontrolado. Kahit na mabuting ama si Arnel sa mga anak namin ay hindi naman siya mabuting asawa sa akin. Bukod sa pagsiselos niya ay ramdam na ramdam ko na kinokontrol na niya ako. Sa totoo lang, ang dami na niyang pinagbabawal sa akin. Halimbawa noon ay ang pakikipag-usap sa ibang tao, lalo na sa mga hindi niya kilala. Bawal na rin ako mag-makeup at magpaganda para hindi raw pansinin ng ibang tao. Bawal mag-lipstick, gumamit ng cologne at kahit na anong pabango. Bawal din ang magpa-manicure at pedicure. Grabe. Hindi ko na alam ang gagawin. Para na akong mababaliw nang wala sa oras. Hindi nagtagal ay pinanganak ko na ang pangatlong anak namin ni Arnel. Mas naging tutok ako sa pag-aalaga sa mga anak namin kahit na pagod na ako. Tapos kapag sumusumpong ang toyo at pagsiselos ni Arnel, ay nadaragdagan lang ang pagod na nararamdaman ko, Papa Dudut. Peste naman buhay to, oo! Ano bang problema mo? Nagtanong ka pa talaga? Eh, ikaw yung problema rito. Anong ako? Paano nga ako ay kararating lang natin mula sa pagsisimba tapos biglang ako naging problema? Oo! Kasi bakit mo masyado kang maganda? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi mo ba nakita yung lalaking katabi mo sa jeep kanina? Kung todo titing sa hita mong lintik ka eh. Kung bakit kasi hindi ka nakinig sa akin na imbes na magpantalon, nagbistida ka. Tapos yung katabi mong lalaki, panay sulyap naman sa'yo, pero hinahayaan mo lang. Hindi ko alam yung mga pinagsasasabi mo. Saka wala namang problema sa suot ko Mas dapat nga na magbestida sa simbahan kaysa pantalon. Sinasabi mo ba na ayos lang din natitigan ka ng mga lalaking yon? Syempre hindi. Lumalabas kasi na gustong gusto mo eh. Kunwari ka pa na hindi mo alam. Hindi ko naman talaga alam, lalo na karga ko yung anak nating bunso. Saka kahit na alam ko, sigurado na hindi ko yun gugustuhin dahil may asawa na akong tao. Hirap sa'yo, masyado kang malisyoso, nakakasama ka ng loob eh. May gana pa talagang sumama yung loob mo. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na gusto lang kitang protektahan laban sa mga manyak na yon? Baka naman nasa isip mo lang yan. Anong sinabi mo? Sabi ko, baka nasa isip mo lang yan. Yun bang minamanyak ako ng ibang tao kahit hindi naman? Masyado mo lang binibigyang kulay lahat ng bagay kasi praning ka. Ako pa talaga naging praning rito? Eh sino pa ba? Alam nga namang ako o yung kapitbahay natin, ikaw lang naman yung ganyan sa atin.
Paulit-ulit mong sinasabi na gusto mo lang akong protektahan laban sa mga manyak dyan sa labas. Pero hindi naman ganun yung nararamdaman ko. Kasi, di ba, dapat pakiramdam ko ligtas ako sa'yo, pero bakit hindi? Anong hindi? Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Sige nga. Na habang tumatagal, mas natatakot na ako sa'yo at sa pwede mong gawin sa akin dahil dyan sa walang katuturan mong pagsiselos. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ka naman ganyan dati ah. Bakit bigla ka nalang naging seloso nang wala sa lugar? Siguro kasi kasalanan mo rin. Paano naging kasalanan ko? Kasi binibigyan mo ako ng dahilan para magselos. Pinagsasasabi mo dyan, hindi yan totoo. Totoo yun kasi yun yung nararamdaman ko. Katulad na lang kanina. Walang ibig sabihin yung nangyari kanina. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bahala ka sa buhay mo kung hindi ka maniwala. Hindi ko na problema yun. Ah, ganon? Sige, halika rito. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Eh sa hindi pa rin talaga ako mapanatag na wala lang yung nangyari kanina eh. Sabi mo, bahala ako, di ba? Kaya nga halika rito. Kasi kukumpirmahin ko lang kung hindi ka nasabik nung tinitigan ka ng dalawang lalaki sa jeep. Ano? Nababaliw ka na ba? Baliw na kung baliw. Pero di ako matatahimik hanggat hindi ako nakakasigurado. Ano ba hinihintay mo? Hubarin mo na yung panloob mo. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi gusto kong tingnan at amuyin para makasigurado ako na hindi ka nga nakaramdam ng pananabik. Huwag mo nang hintayin na ako pa yung maghubad yan sa'yo. Dalihan mo na! Papadudot, ginawa nga ni Arnel sa akin ang bagay na gusto niyang gawin upang makumbinse ang sarili niya na wala akong naramdamang pananamig doon sa mga lalaking nakatabi ko sa jeep. At kahit na anong iyak at pakiusap ko sa aking asawa na huwag niyang gawin ang bagay na yon, ay tila nagbingi-bingihan siya sa pakiusap ko. Matapos noon ay nagalit ako sa kanya pero mas galit pa rin siya sa akin. Pinagbantaan pa niya ako na ayusin ko ang sarili ko at huwag ko raw subukang makipaglandian sa ibang lalaki habang nakatalikod siya. Meron daw talaga akong kalalagyan sa kanya. Papadudot, yun na yata ang pinakamalalang away namin ni Arnel nang dahil sa pagiging seloso niya. Umabot na kasi sa point na naging marahas na siya sa akin at hindi na lang yon basta pananalita. Natakot na ako sa kanya ng husto. Anumang sandali, papadudot, ay pipitik siya at mapipisikal na niya ako. Bukod doon, pakiramdam ko ay hindi na niya ako nirerespeto bilang babae at bilang kanyang asawa, papadudot. Mahal, sige na. Pagbigyan mo na ako. Miss na kita eh. Bango naman. Ano ba, Arnel? Ayoko, wala ako sa mood. At bakit wala ka sa mood? Pagod ako eh. Masakit katawan ko. Gusto ko na lang matulog. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Kasi matagal na rin simula nung huling beses mo ako pinagbigyan. Anong matagal? 2 gabi pa lang naman yung nakalipas ah. Hirap sa'yo, masyado kang mainit. Akala mo sa akin parausan mo? Anong parausan? Yun kasi yung nararamdaman ko eh. Na parausan mo lang ako. Na anumang oras, pwede mo akong galawin at gamitin para matugunan yung pangangailangan mo. Hindi ka marunong makinig pag sinasabi kong pagod ako o wala ako sa mood. Kasi para sa'yo, responsibilidad ko na pagbigyan ka sa lahat ng oras na gusto mo. Natural! Asawa kita! Kaya ano bang nirereklamo mo dyan? Hindi naman yun ang issue rito, kundi ang pagiging mainit at mapilit mo sa kama. Kainis naman! Dami mong arte! Buti pa mag-iyosin na lang muna ako sa labas kaysa makipagtalo sa'yo. Teka, ano yan? Alin ba yun? Yan oh! Ano nga yun? Yung nasa basurahan. Kukunin ko para makita mo. Pati ba naman basura natin pinag-iinitan mo? Paanong di mag-iinit ang ulo ko? Eh pakete to ng pills. Ha? Sa'yo ba to? Sa'yo to eh. Iniinom mo to? Magsabi ka ng totoo. Oo, akin yan. At oo, iniinom ko yan. Bakit ka umiinom nito nang hindi ko alam? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, ayoko pang mabuntis. Walang hiya ka, Reggie! Yan ang dapat sa'yo! Hayop ka, bakit mo ako sinampal? Kasi marunong ka na magsikreto sa akin! Hindi ganyan na mag-asawa! Ginawa ko lang yun kasi sigurado ako na
kapag nalaman mong umiinom ako niyan, siguradong magagalit ka sa akin at baka nga ipatigil mo pa. Ipapatigil ko talaga. Kasi ito pala ang dahilan para hindi tayo magkaanak ulit. Ilang anak pa ba ang gusto mo mula sa akin? Nakakatatlo na tayo sa loob lang ng 3 taon, Arnel. Ilang buwan pa lang yung lumilipas pagkapanganak ko tapos binubuntis mo na agad ako. Hindi ka na ba marunong maawa sa akin? Responsibilidad mo bilang asawang babae na magbuntis. Nakakalimutan mo na ba yon? Hindi ko yun nakakalimutan pero utang na loob naman. Gusto mo na yata talaga akong mamatay eh. Ilang beses kong sinabi sa'yo na ayoko munang sundan yung pangalawa natin pero hindi ka nakinig. 5 buwan pa nga lang yung anak natin nung nabuntis na naman ako sa bunso natin. Tapos ngayon may plano ka na namang anak-anak ko? Oo, kaya mo nga kaming buhayin at naibibigay mo yung mga pangangailangan namin. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para ganituhin mo ako. Sinabihan na rin tayo ng doktor natin na delikado para sa akin na mabuntis agad. Lalo hindi pa nakaka-recover yung katawan ko sa panganganak. Pero hindi ka marunong makinig. Mahalaga lang sa'yo yung sarili mo. Hindi mo na ako inisip. Alam mo, hindi totoo yan. Yun yung totoo. Dahil yun ang nararamdaman ko. Hindi mo na ako ginalang bilang asawa mo. Tapos hindi mo na rin ako nirespeto bilang tao. Kung ganyan lang din naman ang gagawin mo sa akin, bakit hindi mo na lang ako patayin ngayon? Ano ba pinagsasabi mo? Patayin mo na lang ako kasi pagod na ako makisama sa'yo. Papa Dudut, nagkaroon talaga ako ng matinding galit sa asawa ko na nag-ugat matagal na ang panahon ng nakakalipas. At magpahanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nawawala ang galit na yon. Pero pagkatapos ng matinding away naming yon ay sinuyo ulit niya ako tulad ng dati. Ngunit hindi na ako nadala at nagpabola sa mga matatamis niyang salita. Sa kabila ng lahat ay pinili ko pa rin makisama kay Arnel dahil siya pa rin ang tatay ng mga anak namin. Kapansin-pansin ang pagbabago niya pagkatapos ng away naming yon pero hindi pa rin nawala ang pagiging seloso niya. Kung may nawala man, walang iba kundi ang pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Lumipas po ang mahabang panahon. Namatay si Arnel bago mag-pandemic dahil inatake siya sa puso. Pero, kataka-taka na ni isang luha ay walang pumatak sa aking mga mata para sa aking asawa. Sa halip, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malalim na tinik sa lalamunan, lalo na nakalaya na ako sa kanya. Pero hindi pa rin naging madali at magaan ang buhay dahil ako na lang ang naiwan upang itaguyod ng mga anak namin. Buti na lamang at may pensyon ang namayapa kong asawa na siyang nakatulong upang makaraos kami lalo na noong pandemic. Sa kasalukuyan ay masaya ako dahil meron na akong negosyo na siyang katas ng pag-iipon ko ng pera mula sa mga trabaho tulad ng paglalabada at pagtitinda ng merienda na ginawa ko sa mga nakaraang taon. Kahit na mahirap ang buhay, at kahit na marami akong agam-agam sa sarili ko ay nagpatuloy pa rin po ako at hindi sumuko. Marami rin akong what if. At kahit na hindi nasagot lahat ng tanong ko ay naniniwala akong may dahilan ng lahat. Malaking bagay din sa akin ang suporta ng mga anak ko at ilang pinagkakatiwalaang kaibigan upang mas makaya ko po ang lahat. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko sa inyong istasyon. Sana nga po'y kinapulutan po ito ng aral ng ating mga kabarangay. God bless and more power po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Reggie.